Tinek natin ang kanyang gearbox. Pinapigilan ko sa kanya. Hindi niya napipigilan. May konting alog lang dito. Nakita tayo ng diferensya dito. Ikot natin yan. Dapat medyo tuloy-tuloy pa rin ang spin niya. So ito napipigil. Pag pinihit dito, mararamdaman mo na may kabig siya, may konting ipit siya yan. Umipit na. Tumigas na. So pinatesting ko na sa kanya yan at nakita niya na talagang may diferensya. Panggit ng ating customer nang simula nang hindi na to tata itong kanyang washing, hindi na rin umandar dito. Audio Jungle. Pagpalang araw mga kamalam, ito't meron na naman tayo lulupit. So ang problema niya mga kamalam, hindi siya umikot ng maayos. So ito nakita natin, pudpud na kanyang pambet. Pero kagaya ng sinasabi ko sa inyo mga kamalam, ako pagka gumagawa ay chinecheck ko lahat ng possibility na maaaring magsisira niya. May mga iba pang kesa na may diferensya na, inire-recommend ko sa mayari na pa-repair na rin para hindi na makigastos. So chinek natin ang kanyang gearbox. Pinapigilan ko sa kanya, hindi niya napipigilan. Medyo may konting alog lang dito. Tapos itong kanyang makina, inikot natin yan. So may nakita tayo ng diferensya dito. Diba mga kalam, pag inikot natin yan, dapat medyo tuloy-tuloy pa rin ang spin niya. So ito napipigil. Pag pinihit dito, mararamdaman mo na may kabig siya, may konting ipit siya yan, umipit na, tumigas na. So pinatesting ko na sa kanya yan at nakita niya na talagang may diferensya. At nabanggit ng ating customer nang simula nang hindi na to kumana o ginamit ata itong kanyang washing, hindi na rin umandar dito. So ito titingnan din natin kung ano bang sira niya. Check up pa natin. Pero sa ngayon, ang hindi ko dito na check up kung ito ba tumatagas. Marka ng kalawang dun sa kanyang tornilyo. So lalagyan natin ng laman, titingnan natin kung tumutulo para masolusyon na rin natin ang problem. Pero nakikita ko dito sa paligid, kung ito ay tumutulo, marami ng talsik dito sa gilid, pero mukha na okay. Pero titestingin pa rin natin para makasigurado tayo na walang nakikita yung paligid, parang sabihin na natin parang talsik to, pero kaunti lang. Pero titchekin pa rin natin para sigurado malaman natin kung talagang may tulo o wala. Pero itong sa kanyang dryer, puno na ng kalawang, tumatagas to pagka ganito. Marka ng tulo yan eh. So titignan natin. So mga kamalam, yung kanyang capacitor para dun sa kanyang dryer ay pinutol na natin dito kasi wala na itong silbi. Tira na yung kanyang capacitor. Ikinabit natin, umuugong lang. So tinestingan natin ng pag-testing natin, umandar siya. So yan yung sinasabi ko sa inyo mga kamalam, na iniikot-ikot natin yung kanyang motor. May
nakasabit siya, humihigpit. So kapag ating pinaikot yan, wala po yung belt. Pag may belt po yan mas lalong uulit yan. Pag yan ay pag pinagpatuloy natin, masusunog po yan. So paikutin natin yung motor na walang belt. Tingnan nyo po mangyayari. Ayan po, alam, hindi siya makaikot. So yan, hindi na po dapat natin patagalin yan kasi yan po ay masusunog. Kaya titingnan po natin kung ano mga papalitan natin dyan. Pero ang kadalasan pong pinapalitan ko dyan, shafting at saka bushing. Kasi pag hindi po natin pinalitan ang isa sa kanila, pwede po madama yung bagong ipinalit. Kaya mga kamahalam, tapos na natin palitan siya ng shafting at bushing. Makikita ninyo pag ating inikot tuloy-tuloy na siya, hindi na siya humihinto. Dati kapag pinihit nyo yan, humihinto siya, mararamdaman ng inyong kamay. Ngayon kahit pag binitawan nyo, tuloy-tuloy ang ikot nya. Isang tip pa mga kamaalam, itong motor na to ay mahina na. Nakitaan natin siya ng mga bakas ng pagkasunog. Hindi naman totaling sunog, kaya lang itong makina na to ay hindi natatagal kasi brittle na yung kanyang insulator. Kung ito ay nakakargahan ng 6 kg, baka ito ay na lang, pang 3 kg na lang kasi mag-iinit na to mga kamahalam, dahil yung kondisyon niya hindi na pwedeng pang heavy duty. May mga damage na yung kanyang insulator, brittle na. So i-advise natin sa ating customer na bawasan na nila yung load nila para tumagal pa tong makina na to, kasi mag-iinit pa rin to pagka na pwersa sa bigat ng kanyang pinapaikot. Para maging sure na tatagal to, kailangan nito babawasan na yung load ng kanyang mga nilalaban, dahil ang minimum nito ay 7.5 ata o 7.2. Ito ay para mas mapatagal dapat maging 3 kg na lang ang ilo-load niya. So sana mga kamahalam ay may matutunan kayo, at hindi po lahat ng nare-repair ay tumatagal ng pangmatagalan, dahil ang kanyang magnetic coil ay may mga sunog na, may brittle na, kaya dapat ingatan na to. Babayaran na lang na dito ay yung capacitor na lang ang babayaran niya. Nakatipid siya ng labor kasi kung magkabukod pang i-repair ito, dalawang labor pa.
Nakukulik ko lang po mga kamalam, ano, sabi ko 7.2 or 7.5. Ito pala ay 7 kilig lang. So, yun nga, sabi ko, hindi na siya pwedeng kargahan ng katulad ng dati na pang 7 kilogram. Siguro karga nila dito mga 4 or 3. Kasi mahina na talaga yung kanyang makina. May tama na. So, hindi ko alam kung anong talagang bakit pinili yung makina niya. Kasi ang kanyang yun, yung kanyang pump belt nakalagay number 30. Diba? So number 30 ang nakalagay sa kanyang ang kanyang pump belt ay number 30 ang nakalagay. Pero nang lagyan natin ng bago na number 30 batak na batak, napakahigpit. Hindi yun ang kanyang ano, ito yung nilagay natin number 30, batak na batak, halos napitigil lalo yung makina. So pinalitan ko siya number 31, umayos ang motor. So tataka ako bakit number 30 nakalagay. So ibig sabihin maaring napuwersa yung makina yung customer, kasi number 30 nakalagay, dapat number 31. Napuwersa yung makina, nag-init, ayun, kaya ginamay din niya yung capacitor. Humina na yung capacitor, tapos yung kanyang motor ay may marka ng sunog. Hindi naman totaling sunog, kaya lang once na ang makina ay nagkaroon ng marka, ano na yun, brittle na yung kanyang insulator. Kaya ako kasi pag nagbibigay ako ng warranty 2 months, kaya lang di ko mabibigyan ng 2 months na warranty yung kanyang yung repair, kasi maaaring masira yung kanyang motor kagad, masunog dahil nga doon sa mahina na. Kaya ang bibigay ko lang 1 week warranty, tapos 1 week warranty sa labor. Just in case na masunog yung motor niya at magpapalit siya ng motor, libre na yung libre na yung warranty, yung libre na yung kanyang labor pag pinalitan natin ng motor. Parang pakonsuelo na lang sa magpagawa, kasi mahina na talaga yung motor niya, hindi naman natin kasalanan yun. So ang maano ko lang sa'yo dito, 1 week warranty lang, kasi yung yung motor mo may ano na. Ngayon pagka yung magpapalit ka ng makina, wala kang babayaran sa akin pag papalitan mo yung makina. Wala kang babayaran labor pagka magpapalit ka ng makina, 1 week warranty. Halimbawa nasunog na yung motor mo, magpapalit ka motor, wala ka nang babayaran sa akin labor pag magpapalit ka ng makina. Yun lang ang pinaka-warranty ko sa'yo, kasi mahina na yung motor mo eh. Pero malakas na ikot yan. Pag pinigilan mo yan, pagka mahina yung hindi mo mapitigilan yan pag sira yung pump belt. Sa motor niya yun. Tapos yung dryer, ay wag mo ibabalik to, Ha? wag mo ibabalik ang mga timer mo. Bakit? Yan ang malakas masira ng timer. Pagka binuksan mo, hihinto yan. Pag sinarado mo, aandar yan.
sanang gamitin siya, ihubutin mo na lang. Huwag mo nang ibabalik to.